Mayroon tayong gagawin sa araw na ito. Ito LG. Kung makikita nyo, mayroon siyang power. Pipindutin natin yung power niya. Maski gagamitan natin siya ng remote, ayaw niya mag-connect mga kabutingting. Itong TV na to plasma. Ito yung TV na sumunod sa mga TV na may picture tube pa nung araw. Kung makita nyo ang kulay ng kanyang screen ay parang picture tube ng mga sinaunang TV. Okay mga kabutingting, standby lang ang problema nito. Hindi natin alam kung magagawa pa ba natin ang ganitong unit, pero susubukan na lang natin dahil standby lang naman ang kaso nito. Sana ma-repair natin at kahit papaano mayroon tayong magawa sa araw na ito. Okay? PE4500. Okay? Mga kabutingting, ito yung kanyang loob, oh. Daming laman. Okay? Ito yung kanyang sa may gawin dito sa may kanan ko. Sa aking kaliwa ay ito ang kanyang mga piyesa, mga kabutingting. Aminin ko sa inyo, first time kong gagawa ng ganitong klaseng unit. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong klaseng unit Pero ganun pa man, susubukan natin ang ating magagawa at sabot sa ating magagawang kaya. Kung kakayanin ba natin. Kasi ang ganitong mga unit, medyo pa-piece out na rin ito Kung makikita nyo, matagal na rin ang unit na ito. Okay? Voltage checking tayo. Pa-plug in natin yung wire. Kung makikita nyo mga kabutingting, may standby naman siya sa harap. So magbo-voltage checking tayo dito sa kanyang kung makikita nyo, may data naman ng mga voltahe ito. Okay mga kabutingting, yan ang kanyang data. Mayroon siyang 5.2 volts, 5.2 volts, saka 11 volts. Titignan natin kung may voltahe ba. Dito na lang tayo sa kanyang mga Okay, wala siya voltahe mga kabutingting. Wala Wala siyang marireading. Okay. Pero nakita naman natin kanina mayroon siyang standby. Pero dito sa kanyang mga wala tayong marireading Duduktutin natin yung kanyang mga ang kanyang mga mga ganito Tingnan natin kung may marireading ba tayo. Okay, dito mga kabutingting mayroon siyang mayroon siyang 16 volts dito nagsi 17 volts din siya. Yung katabi niya wala, dito may 16 volts siya dito. Okay.
Okay, at dito mayroon siyang ano. At dito mayroon siyang 5 volts. Oh, yung 5 volts na yan, yun yung standby niya, no? 5 volts din siya dito. 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 Okay, may 5 volts. Dito, tingnan natin kung may supply. Okay, wala siyang supply. Dito sa may gawin dito, wala siyang supply, oh. Okay. Kung makikita nyo, mayroon naman siyang standby. At kung makikita nyo, mayroon siyang standby, oh. Makikita nyo sa kanyang salamin sa may harapan. At kung makikita nyo, mayroon siyang ilaw rito sa mainboard niya, oh. Na ang pagkakaalam ko, at sa iba ring na gumagawa, dapat iilaw lang yan kung nag-work na yung TV. Okay mga kabuting-ting? Kung nag-work na yung TV niya, dapat saka lang yun sa ilaw. Pero nakailaw siya, so meaning yung standby nito naka-switching on na. At maaaring may problema yung kanyang motherboard. Subukan nating mag-voltage checking dito sa kanyang mga IC. Baka mayroon tayong makukuha rito. Dito sa kanyang wala. Dito wala pa rin. Dito wala pa rin. Dito wala pa rin. Kung makikita nyo mga kabuting-ting, mainit ito. Mainit yung IC. So, hinala ko nito mga kabuting-ting. May tama ang IC nito. Ayan o, mainit siya o. Ito mainit o. Okay mga kabuting-ting. Sisilipin ko sa aking mahiwagang baul. Baka mayroon tayong naitatabi na ganitong klaseng ganitong klaseng brand ng motherboard. Kaya nang sabi ko sa inyo, first time kong gumawa ng ganito. Pero malay natin, baka magawa natin. Hahanap lang ako ng motherboard na kagaya ng kamukha nito. Baka mayroon. Kasi marami ako nakatago dun sa aking mahiwagang baul. Baka sakaling mayroong naliligaw. Okay? Hahanap lang ako. Kung suswertihin tayo, ay mayroon akong nakitang motherboard. Ito, same sila mga kabuting-ting. Dati kasi mayroong nagbenta sa akin ng ganito rin na unit. Basag yung pinaka-screen niya, gawa ng nalaglag sa pagkakasabit nung lumindol. Pinagawa sa akin noon, sabi ko wala akong makukuhang LCD niyan dahil basag eh. Ngayon, ang ginawa ng may-ari, iniwanan na lang niya sa akin. Lumipas na rin ng matagal na rin na panahon, hindi naman niya kinuha. Kaya ang ginawa ko, nung ako'y naglinis ng shop, tinabi ko ang mga pwedeng pakinabangan. Kung makikita nyo, isa ito sa naitabi ko. At mayroon pa akong naitabing ganito, ganito, ganito. Nakatabi yan. Hindi ko lang alam kung uubra pa yun, kung gagamitin. At saka itong motherboard na ito,
Pero nung dinala sa akin dati, nung unang nagdala ng ganito na kamukha naman, ang sabi sa akin nung okay naman nung gumana. Kasi nung dinala sa akin yun, nung TV niya nabasag, ay hindi na talaga nagpa-power. Hindi makita ang power. Ngayon, malalaman natin kung buo pa ito. Total, pareho naman sila ng pagmumukha. Kung pagmasdan nyo ang pagmumukha nito, at saka nitong motherboard na to, same naman. Okay, subukan natin. At nang malaman natin kung may pag-asa pa ba ang TV na ito. Ito na mga kabuting-ting, naikabit ko na yung board. Kung makita nyo yung board na nakakabit kanina, ayun siya oh. Nakahilata siya doon sa may tabi. At kung makikita nyo, ipa-plug in natin ha. Okay, plug in. At kung makikita nyo, sira yata yung motherboard natin mga kabuting-ting. Gawa ng walang ilaw. Kanina kasi yung isa may ilaw yon. Pero tignan natin yung standby. Kung makikita nyo, may standby pa rin siya oh. Pero wala na siyang ilaw rito. Okay? May standby siya oh. Ngayon, titignan natin kung kaya lang sabi ko kanina, alam ko na hindi dapat mag-iilaw muna yung ilaw doon. Hindi na siya nag-iilaw. Subukan natin na si-switch on yung kanyang switch. Tignan natin kung magbabago ba ang pamumuhay nito. Pinutin ko yung power. Ayun. Kumikindat mga kabuting-ting at nawala. Nawala ang kindat. At kung makita nyo, kanina walang ilaw. Mayroon na siyang ilaw ngayon. Ngayon, magbo-voltage checking tayo. Kanina, mayroon tayong mga nakukuhang voltahe rito. May voltahe na siya, oh. Makikita nyo, kanina wala, oh. Okay. Okay, wala siyang voltahe dito. Dito, wala. Okay. Pero may 5 volts na siya dito, oh. Dito, sa kanyang, dito. Yun. Mukhang mataas ang kuryente. Hindi kinaya ng tester ko ah. Ito. Yun, kaya na. 220 volts ito, mga kabuting-ting. Parang flyback nga ng ito, flyback ng sinauna. Taas ng kuryente pumapasok pala dito. 214, 15 volts. Okay? Yung una, 212, 214, pangalawa, pangatlong connection, wala. Pang-apat, wala. Pang-lima, yun, mayroon 56 volts. Ito, mayroon ding 5 volts lang yan, mga kabuting-ting. Gawa ng taas ng setting natin eh. Yung dulo na yun, 5 volts lang yun. Okay, yan di ba 5 volts? 5 volts siya. Tinaasan kasi natin ang setting kasi ang taas ng kuryente niya. Makikita nyo, may ilaw na rito. Ngayon, sisilipin natin. Titignan natin kung may lumabas na ba sa kanyang screen. Pakihawak na ng camera. Sisilipin lang natin yung harap. Pakisabay, pagkaangat ko, pakisabay mo ha. Titignan natin kung mayroong screen. Yun. Mga kabuting-ting, kung makikita nyo, mayroon ng power at may no signal na. So meaning, pakihawak ulit at ibababa natin ang kanyang mukha. So meaning mga kabuting-ting, mapalad tayo na tayo ay na may naitataging ganitong klaseng motherboard. Dahil
hindi natin akalain na ang unit na ito, na kung isipin natin ay napaglipasan na ng panahon dahil sa hindi na ito masyadong uso, na alam naman natin na ang halaga ng TV nito ay 100,000 nung araw. Ngayon, siniwerte tayo dahil mayroon tayong motherboard. Kung makikita nyo yung motherboard niya, parehong-pareho naman. At ang motherboard na ito ay naitabi natin sa ating mahiwagang baul na pinaglalagyan ng ating mga kayamanan. Ang ating tanging kayamanan ay mga ganitong uring mga motherboard na hindi natin sukat akalain na pagdating sa ganitong uring pagkakataon ay magagamit din naman pala natin. Kaya, ano pa bang dapat natin gagawin? Tatakpan na natin ang unit na ito at ng ating matisting kung okay na talaga siya. Okay mga kamuting-ting? Sasalpa ko muna at malaman natin. At kagaya nito, yung ating motherboard, walang palikpik. So, itong palikpik na ito, tatanggalin na lang natin at ikabit natin dito. Dahil yung atin, walang palikpik eh. Hindi natin alam kung saan na nailagay yung palikpik nito. Baka lumipad na patungo sa kung saan niya gusto. Okay, itong palikpik nito ang tatanggalin natin para ilagay niya. Dahil pag hindi natin inilagay yung palikpik niya, at magiging butas ito. Kaya ilagay natin. Ito na mga kamuting-ting, naikabit ko na yung palikpik niya. Okay? At yung pinagtanggal natin ng palikpik, wala na oh. Malaya na. Kasi tinanggalan ko na ng palikpik. Dito na. Okay, takpan muna natin para malaman natin kung okay na talaga siya. Ito na mga kamuting-ting. Final test na tayo. Pinatayo ko siya kasi wala namang paa ito eh. Iwan. Baka yung paa nito eh nangapit bahay siguro kaya wala dito. Okay, nakasaksak na yun. Kung nakita nyo, naka-standby siya oh. Gamitan natin ng remote, switch on. Yun, kung makita nyo, nawala yung kanya. Yun na, nag-display na siya oh. Nagsabi na siya ng LG as in looking good. Ayun, kung makikita nyo mga kabuting-ting. Okay na. Yun. Okay na siya mga kabuting-ting. May tao. May tao na yung plasma na ginawa natin. At ang sira ay motherboard. Okay mga kabuting-ting. Para sa ating mga kabuting-tingero, kung tayo ay nagtatabi ng mga motherboard na kagaya nito, at pagdating pala ng araw ay nagagamit din naman pala natin. Dahil mayroon na mga unit na pag-aari ng ating mga mamahaling customer na kung minsan ay ngayong panahon na ito ay nagsipagbigayan na. Sabihin, nasisira na siya. Kaya kung tayo ay nakatabi ng mga board, mga piyesa na gamitin naman pala pagdating sa ganitong araw, ganitong pagkakataon, nagagamit para natin. Okay mga kabuting-ting, hindi tayo pinahirapan dahil mayroon naman pala tayong motherboard at saka akma naman. Iba talaga mga kabuting-ting kung mayroon tayong pinaglalagyan ng mga motherboard na mga luma, lalo na kung ating pinaglalagyan ay lumang baul or mahiwagang baul. Dahil kapag doon natin nilalagay ang ating mga kayamanan kagaya ng mga motherboard ay hindi talaga nagagalaw yun hanggat hindi natin kailangan. Ika nga, ang mga motherboard na itinabi natin ay parang pira din yan, parang kayamanan din natin na itinatago na pagdating ng araw ay magagamit din natin. Okay mga kabuting-ting, maganda ang picture niya, malinaw. Are you the problem mga kabuting-ting?
If you are not understand yourself, don't forget to like, share, and subscribe. Magandang araw sa inyo mga kapatid.